Ngayon ang tanong sa kanila, bakit kaya takot na takot sila na binubuhay yung issue? Wala, first I evaluate it, tinitignan natin kasi minsan hindi naman lahat nalalaman natin. Hindi naman lahat ng serbisyo na ginagawa ng ating mga kasamahan sa opisina ay alam natin kung maayos o hindi. Hindi naman lahat ng serbisyo perpekto. May mga serbisyo na mas pwede pang ma-improve. Siyempre, makikinig tayo doon sa ating mga kritiko, no? So, ngayon, pag alam naman natin na yung iba gusto lang manira, then, hindi lang natin pinapansin. But madami tayong matututunan doon sa mga criticism ng mga tao. So, open ako dyan because that's the best way to improve service. No? Okay. Yung isa sa talagang pinaka tinutulak ko is yung universal social pension, no? Kasi ang problema natin ay sa ngayon, pag may SSS or GSIS, ayaw na nilang bigyan ng social pension, di ba? Pero ang hindi nila na-realize, kung matagal na nag-retire yung ating lolo at lola, siyempre maliit na yung halaga ng social pension nila, number one. Number two, hindi naman dapat maging basihan yung SSS or GSIS sa hindi pagbigay ng social pension. Kasi magkaiba yon. Yung social pension is a social service, no, na binibigay natin tulong. Yung GSIS o SSS, hinulugan naman nila yon nung sila ay nagtatrabaho. So, siyempre dapat may pension din sila doon. Pero hindi naman ibig sabihin na may pension sila sa SSS o GSIS na hinulugan nila, wala na silang matatanggap na social pension. Number two, na importante sa akin is yung rollover of data, no? Ibig sabihin, pag bumili tayo ng data na prepaid, pag hindi natin naubos, bakit naman hindi roll over? Dapat yan, hindi mo nagamit, ibalik sa'yo. Di ba, pag kuryente, ang binabayaran mo lang, yung nagamit mong kuryente, di ba? Pag tubig, ang binabayaran mo lang, yung nagamit mong tubig. Pero yung data plan natin, pag nagbayad tayo ng data, kasama na yung plan, di ba? Kunyari, sinabi ilang gigabyte. Bakit pag sumobra, sinisingil tayo? Pag sumobra tayo doon sa sinubscribe natin, di ba? Mapuputulan ka, magbabayad ka na extra. Pero pag sobra naman yung binayaran natin at hindi natin nagamit, bakit hindi naman binabalik sa atin? Parang one-sided naman yata. One-sided naman yata yun, di ba? Yan, ako mismo gumawa nito, ha? Sabi ko, obvious naman na mga attack crocodile yan ni Martin Romualdez. Okay? It's my pleasure and honor to be criticized by those protecting, defending, and praising Martin Romualdez. No? So, malaking karangalan sa akin na ako'y binabatikos ng mga crocodile ni Martin Romualdez. Okay? So, nagpapakita na magkaiba talaga kami. Tapos sabi nila, wag ko daw buhayin yung mga issues, diba? No, pipilitin kong buhayin yan, yung mga issues dahil hanggang ngayon, wala pa namang big fish na nakukulong. So, ayoko naman makalimutan ng mga tao yan. Ngayon, ang tanong sa kanila, bakit kaya takot na takot sila na binubuhay yung issue? Hindi, yung isa, yung anti-dynasty bill, di ba, pinag-uusapan na sa House. So, yun, I think napapanahon na talagang magkaroon ng political anti-dynasty bill. Tignan lang natin kung ano yung version na ipapasa ng committee. First, basic, no? I think I would want na maramdaman yung tao na nagkaroon naman ng pagbabago sa pamumuhay nila, no? So, yan ang pinakamahalaga sa akin. Not only in terms of infrastructure, kasi importante yung mga infrastruktura na magagamit para guminhawa yung buhay ng tao, but in terms of services also. So, yun po ang kinakailangan natin na maibigay sa ating mga kababayan.